7:00 na ng gabi at puno ng sinag ng malalaking pendant lamp ang loob ng Silong Kusina, ang pinakasikat na modern Filipino bistro sa Timog Avenue. Kaya waring gininto ang eksena, ang bawat pinggan ng kare-karing buntot, sugpo sa taba ng talangka at sinangag na may dahon ng pandan. Sa labas, humahalik na sa kalsada ang ambon at habang nagkakandara pa ang mga valet sa pagtakip ng payong sa mga bisitang kararating pa lang na nakakoat, isang batang may kupas na polo at kalawangin ng shorts ang marahang sumisiksik sa bakanting puwang ng pinto. 8 pa lang si Nico. Payat, maalikabok ang pisngi at kumakalam na ang sikmura matapos maglakad galing sa underpass sa Camillas kung saan siya nagbebanta ng sampagita buong hapon. Sa marurungiting niyang palad, hawak niya ang manipis na telang supot na may 3 pirasong pandesal na pinagtirahan ng barya. Pumasok siya upang umaasang maibsan kahit kaunti ang iglap mang ginaw sa balat o baka sakaling may tumapik at mag-abot ng tira. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang ng 3, isang mabagsik na tinig ang pumunit sa ingay ng cutlery. "Hoy bata, lumabas ka rito." Si Hector yun, ang shift supervisor na kilala sa pagiging istrikto sa staff at mas istrikto sa mga estranghero. Dinampian ni Hector ng matulis na daliri ang direksyon ng kalsada. Waring kaya niyang itulak si Nico palabas gamit ng ang tingin. Napalingon ng mga kumakain. Isang batang babae sa table 3, ibinaba ang phone at napakunot noo. Ang matandang mag-asawa sa may bintana, kumabig papalayo ang plato nila ng crispy pata na parabang baka mahawaan ng dumi. Nabitawan ni Nico ang supot, gumulong ang isang pirasong pandesal sa marmol na sahig at marahang hinakbangan ng waiter na nag-uumang ng tray ng cocktails. Parang nalumpo sa hiya ang bata, pero hindi rin siya makagalaw. Narinig niya ang baga ng bulong-bulungan. Nasaan na naman ang mga pulis pang bata? Baka mananakawin, baka scam. Lumapit si Hector, sinunggaban si Nico sa braso. "Walang pulubi rito, baka gusto mong kumain, magtrabaho ka muna. Umalis ka bago ko ipatawag ang barangay." Pakiramdam ni Nico parang kinalkadkad ang kaluluwa niyang nanliliit. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga taong busog na busog sa sabaw na mainit ngunit tuyot sa awa. Napapikit siya, pinipilit hindi maiyak. Inipon niya ang matitira sanang tinapay at paghakbang niya paatras, kitang-kita niya sa salamin ang pawisan niyang likod at butas-butas na tsinelas. Kontraste sa mga leather shoes na kinikislap sa paligid. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pintong salamin na nagdudugtong sa open kitchen at dining hall. Lumitaw isang babaeng nakaitim na blazer. Makintab ang silver streak ng buhok. At bagaman maputi at alon-alon na iyon, bakas sa tikas ng balakang niya na sanay siyang humarap sa maraming tao. Siya si Teresa Gabriela Oliveros, kilala ng mga food bloggers bilang Chef TG, pero mas kilala ng mga empleyado bilang masungit ngunit pusong inang may-ari ng Silong Kusina. Sinundan siya ng sous chef, bit-bit ang checklist, ngunit nahinto ang chef nang marinig ang kaluskos at hongkak na katahimikan sa bungad. Tumama agad sa mata niya ang batang pinapalayas. Kumirap siya, parang may sasabog sa dibdib. Tinapik niya ang sous chef. "Sandali." Tapos sa walang anunsyong lakas ng loob, binaybay niya ang gitna ng dining area patungo sa pinto. Napalingon si Hector, biglang kumambyo lang tikas at kinalas ang mahigpit na hawak kay Nico. "Ma'am, pasensya na po, inaayos ko na." Ngunit hindi sumagot si Teresa. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Nico at marahang hinawakan ang pisngi ng bata. Animong manganganak na matagal nang di nakita. "Nico,
Bulong niya, nangingilid ang luha. Nagulat si Hector, pati ang buong restoran na biglang nagmukhang simbahan sa katahimikan. Napakurap ang bata, hindi makapagsalita. Kinalas ni Teresa ang butones ng blazer sa leeg para makayuko pa at yakapin ng mahigpit ang bata. Ginulo ang buhok at hinagod ang likod. "Ma'am, kilala mo po siya?" halos bulong ni Hector. Binalingan siya ni Teresa ng titig na kay lamig. "Kilala ko siya higit pa sa kilala mo ako." Umangat siya, nakapikit, suminghop ng malalim. "Kung hindi dahil sa batang yan, 2 gabi akong hindi nabubusog." Napaanga ang bibig ng supervisor. Hindi lang siya, pati ang mga customer na kainay nakakunot ang noo ay ngayong nag-uunahan sa pag-iisip kung ano ang pinagmumulan ng drama. At sa gitna ng pag-aabang ng lahat, ikinuwento ni Teresa, di man sa entablo, kung hindi sa bilog ng nakikinig, na noon ding nakaraang taon, natampok sa pahayagan ang Silong Kusina bilang top 10 restaurants ng lungsod. Ngunit makalipas itong 7 buwan ay inatake siya ng gastritis at kailangang mangpahinga. Isang hating gabi, matapos siyang isugmiti mula sa ospital, nakatulog siya sa kotse sa labas ng bistro habang naghihintay ng driver na makidiskarte sa tow truck. Nagising siya nang may marahang kumalakit sa bintana na isang batang nagbenta raw ng sampagita at napansin niya siyang namumuta. Ibinigay raw niya ang kinita ng tinapay at nag-offer ng tubig galing sa lata para lang siguraduhin hindi siya hihimatayin. Natawa ang ilang empleyado noon sa kwento, inakalang imbensyon. Pero ngayon, naroon sa harap nila ang batang iyon, mas payat, mas dungis, ngunit parehong tapang at kabutihan ng loob ang nasa mata. Binaling ni Teresa ang atensyon kay Nico. "Bakit hindi mo ako hinanap, iha? Ay iho." Umiling lang si Nico, sinapo ang supot na lampas kamay at winikang pabulong. "Naiihiya po ako. Baka paalisin din lang ako ng bantay." Dito tumulo ang kanyang luha at may mahiyaing siklab ng singhot na nagsayaw sa malamig na hangin mula sa aircon. Binatak ni Teresa ang bata papasok, inalalayan sa upuhang malapit sa bintana. "Chef's table yan ngayon," biro niya. Walang may karapatang sumita. Tiklop ang balikat ni Hector, hindi malaman kung paano hihingi ng tawad. Pinatagilid ni Teresa ang mga waiter. "Dalhan niyo ako ng sinigang na baboy, extra rice at mangkok ng ginataang bilo-bilo, mainit na mainit." Saglit lang ay kumaripas ang staff, nawala ang halakhak na nakabalot sa chismis at napalitan ng ingay ng kutsarang kumakalangsing para makapaghanda ng pinakamasarap sa menu. Habang naghihintay, dahan-dahang umupo si Teresa sa tapat ni Nico. Kinalas niya ang relos at ibinatong sa mesa, parang sinasabi, "May panahon ako para sa iyo." "Saan ka na ba natutulog?" tanong niya, pilit na banayad. "Sa ilalim po ng footbridge, malapit sa jeepney terminus," sagot ng bata. "May lola ka pa ba? Nanay? Tatay?" Umiling si Nico, naglaro sa pagitan ng mga daliri ang pinunit na sintas. "Si nanay po, di na umuwi matapos mag-apply sa trabaho sa ibang lalawigan. Si tatay po, di ko na rin nakita mula nung baha sa amin." Natahimik si Teresa, bahagyang kinagat ang labi para pigilan ang pag-igtad ng luha. May masalimuot na thread ng nakaraan na kumalabit sa alaala. Siya man, 3 taong gulang nang iiwan ng ama. 12 nang matay sa dengue ang ina habang nagtitinda ng kakanin. Kaya alam niya ang dagungdong ng tiyan na walang palubag loob. Tinapik niya ang kamay ng bata. "Simula ngayon hindi ka na matutulog sa ilalim ng footbridge." Nagdilim ang noo ni Hector. Maharang kumatok sa balikat ng may-ari. "Ma'am, baka pulisiya kasi." Pinandilatan siya ni Teresa. "Ang pulisiya natin ay Filipino hospitality. Kung may problema, palitan natin ang pulisiya." Walang nakasagot. Dumating ang pagkain. Kulong sa usok ang samyo ng sampalok at taba ng baboy. Nag-uunahan ang alahanging hitsura ng kalamansi sa sinangag. Napalunok si Nico. Di makapaniwalang sa harap niya ay mangkok na kasing laki ng kanyang 2 kamao. "Kain," utos ni Teresa. Nang manggapin ng bata ang kutsara,
Nanginginig pa. Isang subo, 2, 3. Parang sasabog ang dila sa asim-tamis. Pinanood siya ng buong restaurant na tila nasa palabas. May ilan na napapangingiwi sa naunang paghusga. Pagkaraan ng 20 minutos, tumayo si Teresa at tinawag ang atensyon. Humarap siya sa mga customer na nakapingid ang bibig, hindi malaman kung hihingi ba ng patawad o hihingi ng resibo. Mga ginoo at ginang, ang silong kusina ay itinayo upang maglingkod ng pagkain na nagpapainit ng sikmura at puso, hindi upang maging eksklusibong palengke ng kayabangan. Kung may batang kumakatok, hindi ibig sabihin ay basura na agad. Sa totoo lang, minsan sila pa ang kumakatok upang gisingin tayong mas busog sa yaman kaysa pakikibagkapwa. Nangiti ang ilang kababaihan, ang iba'y namutla. Ang pinakamatapang na lalaking nakabarong Tagalog ay nagtaas ng kamay at nagpresentang magbibigay ng donasyon. Hindi pa natatapos si Teresa. Tinapik niya si Hector na nanliliit. Inabot ang supot ng pandesal. Ikaw, Hector, tatanggapin mo ba akong patawarin ka? Naminginig ang supervisor. Ma'am, opo, patawad po sa akin. Tinapik niya rin si Nico. Ikaw anak, patawarin mo rin kami. Tumangdo si Nico nung umiting maliit. Unang ngiti na memorableng nakita ng karamihan. Maya-maya, binuksan ni Teresa ang messenger app sa phone. Nag-voice call sa kapatid niyang si Marco na abogado. Sa harap ng lahat, sabi niya, Kuya, may ipapafile akong guardianship. May nakilala akong batang si Nico, walang magulang. Gusto ko siyang ampunin. Pwede ka bang pumunta bukas? Maraming matang nakapanga. Ang ilan, nag-SNS video, pero hindi na alintano ni Teresa. Sa kanya ang lahat na makikita ay isang buhay na binigyan siya minsan ng tinapay. Kabutihan na hindi masusuklian kalanman ng Michelin star o ng PR press release. Hinila niya si Nico papasok sa kitchen. Unang beses na nakatawid duma ng bata. Ipinakilala niya sa buong brigade. Mga anak, eto si Nico, ang bagong kusinero natin. Sa hinaharap, umalinggang ang palakpak ng mga line cooks, may nag-abot agad ng chef's hat, malaki pa sa ulo ng bata, at isinuot iyon ng Nico na parang korona. Tumatagtak pa ang sabaw ng sinigang sa gilid ng labi, pero tirik ang bituin sa mata niya. Hindi na siya hamog sa malamig na gabi ng lungsod. Isa na siyang binhi sa hardin ng taong kumalina. At nang dumating ang 10 oras ng sarahan, inihatid ni Teresa si Nico sa bahay bakasyon niyang nakatapat sa restaurant, pansamantala sabi niya. Pero habang patay na ang mga ilaw ng establishmento, may isa pang bumbilya na naiwang nakabukas sa may bintana. Mula doon, tanaw ng lahat ng figura ng isang may-ari at isang batang palaboy na magkasabay naghuhugas ng kamay sa labago. Sa palad ng tubig na dumadaloy, naglaho ang dungis at lamig. Sumilay ang kinang ng pag-asa na mas masustansya pa kaysa pinakamahal na ulam sa menu. Ang katiyakang may pwesto pala sa hapag ng kabutihan ang sinumang tinitiis ng lipunan na manatili sa labas ng pinto. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.